Welcome back everyone! Ngayong araw, ang ating palabas ay dinala sa inyo ng prospects. At sige, tingnan natin ang outlook para sa Game 4. Mayroon tayong mga update tungkol kay Austin Reeves at isang outlook para kay Luka Doncic. Para sa opisyal na injury report, si Austin Reeves ay bumalik sa questionable habang si Luka Doncic ay opisyal na out. Si Austin, noong Game 3, in-upgrade siya sa questionable pero sa huli ay out pa rin siya matapos ang pre-game routine na nagpakita na hindi pa siya handa. Alam nyo, doubt ko na siya mismo ang nagsabi niyan. Ayon sa mga report, gusto niyang maglaro pero sinabi ng training staff at mga doktor na hindi pa pwede. Baka may hindrance pa siya na hindi niya kayang lampasan. Ngayon, susubukan niya ulit para sa Game 4. Kapag tiningnan natin ang Lakers-Rockets series, si Austin Reeves ay papalapit na sa pagbabalik mula sa Grade 2 oblique injury. Ang alam ko, sinusubukan ni Austin Reeves na maglaro sa Game 3 ngayon. Kung hindi sa Game 3, edi sa Game 4. Nagsimula na siyang mag-on-court work noong nakaraang araw. Nag-progress siya at walang setbacks. Kaya pag-isipan nyo ang timeline na binigay kay Austin Reeves noong unang bahagi ng buwan, 4 hanggang 6 na linggo. Definite na may chance siyang mabit yun ng konti. At sa opinion ko, kung handa na siya at kahit may minute restriction lang like 15, 20 o hanggang 25 minutes max, dapat hayaan siyang maglaro. Alam nyo, balik-balik ako sa desisyon na ito pero pagkatapos kong mapanood ang team nila sa Game 3, lalo na noong second half at late third quarter hanggang early fourth quarter, mukhang pagod na sila. At talaga, para kina LeBron at Luka Kennard, pareho silang nagdala ng sobrang bigat ng workload para sa team. Ang ball handling, playmaking at scoring, sobra na ang ginawa nila laban sa Young Rockets team na kahit hindi maganda ang depensa, naglagay pa rin ng G-pressure at pinahirapan sila. At pagkatapos ng laro na pareho silang naglaro ng 45 minutes para kay LeBron na 41 years old na at kay Luka Kennard na naglaro pa ng 20 seconds pa higit kay LeBron. Kabuang mahigit 100 minutes sa tatlong laro, halos 120 na. Sa puntong ito, sa tingin ko dapat bigyan sila ng break, pero hindi pwedeng yun nang walang ibang reliable ball handler. Sa kasamaang palad, hindi pa natin masasabi yun para kay Bronny. May magandang showing siya sa Game 3 na may ilang points mula sa bench at magandang dad-to-son alley-oop, ang cool noon. Pero pagdating sa ball handling at playmaking, hindi pa natin siya mapagkakatiwalaan. At hindi rin siya pinagkakatiwalaan ng team. Hindi rin para kay Nick Smith, baka. Pero wala pa siyang nilaro kahit 1 minuto sa series na ito. Kaya siguro ayaw nilang subukan yun. At obvious na gusto nilang manalo sa Game 4. Gusto nila ng halos 1 linggong pahinga bago ang susunod na series na laban sa OKC. Si OKC tulad nila ay nasa 3-0 na rin sa kanilang first home matchup at gusto nilang makarating doon ng mabilis. Pagkatapos ng lahat, si OKC ay may sariling injury din, hindi si Shea kundi ang second best player nila, si Jalen Williams o J-Dub. Kung hindi nyo pa narinig, gumawa ako ng buong video tungkol dito pero quick recap, nagkaroon siya ng hamstring strain at ito ay paulit-ulit na nangyayari sa kanya buong season. At malamang hindi ito mawawala sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa season na ito, mayroon siyang 3 hamstring strains. 2 sa left hamstring at ngayon, 1 sa right hamstring. Kahit hindi ito grade 2 o grade 3, grade 1 lang, kailangan nilang maging maingat sa kanya. Obvious na may weakness siya sa kanyang hamstring, kaya paulit-ulit ito. May mali sa kanya at ayaw nilang ipilit. Pero kung makakaharap nila ang Lakers at kukuha ang Lakers ng isang panalo,
Irurush ba nila siya pabalik? O hindi? Kukunin ba nila ang Lakers approach at maging safe sa paghawak kina Luka Doncic at Austin? Sino ang nakakaalam? Ayaw kong maging masyadong ahead of myself dito. Dapat muna makarating ang Lakers sa punto na yon, pero ang punto ko ay gusto nilang makarating doon ng mabilis. At ang pinakamagandang paraan ay manalo sa Game 4, makakuha ng 6 na araw na pahinga bago ang unang laro sa Round 2. At pagkatapos, malamang magkakaroon sila ng 1, 2, 3, o hanggang 4 na laro nang walang si Jalen Williams. Tulad ng sinabi ko, week to week siya sa grade 1 hamstring strain na yon, at kung manalo ang Lakers sa Game 4, may 6 na araw silang pahinga, at sa tingin ko sapat na yon para kay Luka Doncic na mag-recover o halos malapit na. Sa puntong yon, magkakaroon sila ng laro kung saan si Austin Reeves ay nakakuha na ng run sa Game 4 kung babalik siya at papayagan siyang maglaro. Kahit 15 o 20 minutes lang, magandang simula na yon para sa kanya. Sana makakuha siya ng rhythm at ma-feel ulit ang bola. Ang pagbalik lang sa court ay magiging positive na para sa kanya at sa team. Tapos para kay Luka, tulad ng sinabi ko, out siya sa Game 4. Pero bago natin pag-usapan yon, hayaan niyo munang sabihin ko sa inyo tungkol sa Prospects, ang number 1 sports picking app sa Amerika. Simple lang. Pipili ka ng more or less sa mga paborito mong players tapos iset mo ang lineup. At halimbawa, ito ang akin para sa Game 4. Una, si Luka Kennard na more than 10.5 points na nagawa niya sa lahat ng 3 laro. Pangalawa, si Marcus Smart na more than 6.5 versus tier 15 years. Rebounds and assists na nagawa rin niya sa lahat ng 3 laro. Pangatlo, si Drew Holiday na more than 8.5 rebounds and assists na nagawa niya sa 3 sunod at sa tingin ko gagawin niya ulit. Kung gusto niyong sumabay sa akin, i-download ang app, gamitin ang code HMA at makakuha ng $50 kapag naglaro ka ng unang $5 line-up. Pero ngayon, balik tayo sa topic. Para kay Luka, tulad ng sinabi ko, out siya sa Game 4. Pero kapag nanalo sila, may isa pang linggong pahinga. Sa puntong yon, sa tingin ko, fully expected na babalik si Luka sa second round. Tulad ng sinabi ko, nasa return to play progression na siya. Ilang araw lang sa likod ni Austin Reeves mula sa alam natin. At sa ngayon, malamang ilang araw na lang bago siya makarating sa level ni Austin na halos handa na. Pero sa isip nyo, ano sa tingin nyo? Paano kayo sa latest update kina Austin Reeves at Luka Doncic? Sa tingin nyo, dapat bang maglaro si Austin sa Game 4? O dapat ba nilang i-hold ulit siya at maging sobrang maingat sa kanya? At kay Luka? Anong ruta sa tingin nyo ang dapat nilang gawin? At anong ruta sa tingin nyo ang talagang gagawin nila? Sabihin nyo sa akin ang inyong thoughts sa comments sa ibaba. Pero sa tingin ko, yun na yung lahat para dito. At kung nagustuhan nyo ang video, lubos kong papahalagahan kung mag-like kayo, mag-subscribe sa channel kung hindi pa, at i-hit ang notification bell para hindi kayo ma-miss kapag nag-upload ako ng bagong video. Pero tulad lagi, salamat sa panonood at magandang araw o gabi sa inyo. Gabi.